Sa nakaraang kwento natin ay nagpupulong sila at sinabi ni Suyen na ang una nilang sasalakayin ay ang North Gangbok High, at sa pagpapatuloy ng kwento, pinayuhan ni Hyundong Lee si Kim Suyen na huwag ituloy ang balak nitong salakayin ang North Gangbok High. Ipinaliwanag niya na ibang antas ang mga kalaban doon, malalakas at bihasa sa pakikipaglaban. Ang mga umatake kay Yakuza sa resort ay mga mababang uri lang ng siga, ngunit ang mga miyembro ng North Gangbok na may ranggo ay ibang klase. Bawat isa sa kanila ay parang halimaw sa galing makipaglaban. Ayon pa kay Hyundong, kung sakaling may sakatuparan man ni Suyen ang pagsalakay, maaari pa ring maging problema kung gagantay ang buong puwersa ng North Gangbok. Ang tanging lugar na maaari nilang salakayin ng may konting pag-asa ay ang Gangbok Pool Hall, ngunit maging ang pinuno roon ay isang eksperto rin sa pakikipaglaban. Binigyang diin niya na malaking kapahamakan ang pwedeng idulot ng pagbura sa North Gangbok, kaya mas mabuting pag-isipan itong mabuti. Tumayo si Suyen at inamin na mali nga kung basta-basta silang lalaban sa North Gangbok. Napagtanto niyang tulad ng kasabihang, ang paglalakbay ng 1,000 milya ay nagsisimula sa isang hakbang, hindi dapat minamadali ang pagpapalawak ng teritoryo. Sa halip, iminungkahi niyang unahin muna ang pag-aayos sa usapin nila ni Yahan. Nagpatuloy si Hyundong at nagtanong kung alin sa East o South Gangbok High ang nais nilang unahing target. Sa halip na sumagot ng direkta, sinabi ni Suyen na dapat na nilang wakasan ang laban kay Yahan at pagkatapos ay maghanda. Inihayag niya rin ang tunay na plano, na ang susunod na target ng West Gangbok ay ang North Gangbok High. Samantala, sa Music Town, pumasok ang isang lalaki at nagbabala na may krisis. Ayon sa kanya, kumikilos na ang West Gangbok. Nang marinig ito ni Yahan, agad niyang ipinatawag ang lahat. Inutusan niya silang bumangon at maghanda, dahil alam niyang sila ang unang target bago pa man lumipat si Suyen sa South Gangbok. Ipinahayag niyang nagsimula na ang digmaan. Sa kabilang banda, sa South Gangbok High, tinanong ni Sekang ang tungkol sa balitang kumikilos na ang West Gangbok. Kinumpirma ito ni John Albang, at sinabi niyang malamang East Gangbok ang unang target ni Kim Suyen. Iminungkahi niya na makipagsanib puwersa sila sa West Gangbok upang pabagsakin si Yahan, o kaya'y salakayin mismo ang West Gangbok habang wala pa itong depensa. Ngunit nag-utos si Sekang na huwag munang gumalaw. Ipinaliwanag niya na posibleng patibong ito ni Suyen, kaya mas makabubuting maghintay ng karagdagang impormasyon bago gumawa ng hakbang. Wala pa silang tiyak na impormasyon kung saan talaga balak umatake ng West Gangbok, ayon sa lalaking nakaasul, ngunit darating na raw ang update anumang oras. Habang pinagmamasdan ang sitwasyon, nagbulay-bulay si Sekang. Napagtanto niyang nagdeklara na ng digmaan si Kim Suyen kahit 3 pa lamang ang miyembro ng West Gangbok. Hindi nagtagal, natukoy na nila kung saan ang susunod na target. Napag-alaman nilang ang North Gangbok High pala ang puntirya ni Suyen, hindi ang East o South. Samantala, dumating na si Kim Suyen kasama ang kanyang crew sa Gangbok Pool Hall. Muling nagtanong si Hyundong Lee kung tama ba talaga ang desisyong ito, lalo na't mas mainam sanang unahin ang South o East Gangbok High. Pero buo ang paninindigan ni Suyen, anumang oras ay maaari naman silang lumawak. Pero ang higit nilang kailangan ngayon ay mga taong mahusay sa pakikipaglaban. Layunin niyang hikayatin ang lider ng lugar na ito na sumama sa kanilang grupo. Nagpahayag ng pangamba si Hyundong Lee ukol sa posibleng ganting salakay mula sa North Gangbok kapag itinuloy nila ito. Ngunit sinigurado ni Suyen na may plano siya, at may matibay siyang dahilan kung bakit ito mismo ang napili niyang salakayin. Lumabas sa quest window ang bagong misyon, salakayin ang North Gangbok High. Ang gantimpala sa pagtapos nito, isang platinum card. Sa hanggarang makakuha ng platinum card, inisip ni Kim Suyen na ang pag-atake sa North Gangbok High ang tamang hakbang. Sumang-ayon si Hyundong Lee, sinabing may tiwala siya sa desisyon ni Suyen, ngunit hindi nagtagal ay napansin nilang tila sila pa ang mauunang atakihin. Naisip ni Suyen na wala pa ang kanilang boss. Maya-maya, dumating si Haro, rank 39 sa North Gangbok High, at agad na nagtanong kung ano ang nangyayari, kung may bisita ba, at kung bakit tila may tensyon sa paligid. Isang lalaki ang sumagot na ang mga dumating ay mula sa West Gangbok High,
at nandoon sila upang kausapin siya. Habang pinagmamasdan siya ni Suyen, napagtanto niyang babae pala ang boss doon at bigla siyang humanga. Inanyayahan niya itong sumali sa kanyang grupo. Nagtakas si Haro at tinanong kung anong grupo ang tinutukoy niya. Medyo nag-aalangan si Hyundong Lee, sinabing kakaiba ang diretsahang imbitasyon. Ngunit nagpakatotoo si Suyen, inamin niyang pag-ibig sa unang tingin ang naramdaman niya. Bilang tugon, bigla siyang sinipa ni Haro, na ikinagulat ni Hyundong at Kuza. Tinawanan sila ni Haro at tinanong kung seryoso ba silang imbitahan siya, sabay bintang na pinagtatawanan siya ng mga ito. Para sa kanya, malinaw na nandoon sila upang insultuhan siya dahil mababa lang ang kanyang ranggo at dahil isa lang siyang tagapamahala ng maliit na pool hall. Nagalit si Hyundong at umatake, ngunit sinalubong siya ng malakas na suntok ni Haro. Mariin niyang idiniin na siya ay lalaki. Napaluhod si Hyundong sa gulat, at humanga sa bilis ng galaw nito, hindi raw siya kailanman nakakita ng babaeng ganoon kabilis sa laban. Muling sinabi ni Haro na siya ay lalaki. Humanga rin si Kuza, at inamin na kahit babae siya, isa rin siyang tunay na mandirigma kaya nararapat lamang na seryosohin siya sa laban. Naghanda siyang lumaban, ngunit pinigilan siya ni Kim Suyen. Sinabi nitong siya na ang haharap at tumayo upang harapin si Haro. Napansin ni Suyen na yon ang unang beses na nasipa siya sa mukha ng isang babae. Lumitaw ang quest window na nagsabing, "The master is pleased to get one hit." Muling umatake si Haro at sinabing hindi siya babae. Ginamit ni Suyen ang kanyang weaving technique at nagpakilala bilang Tank Top Kim Suyen. Sumugod siya at nagpakawala ng isang malakas na suntok. Nailigin ito ni Haro, na lalong nagpagiliw kay Suyen. Nakita niyang kaakit-akit at kahanga-hanga ang galing ng kalaban. Sumipa siya ng paikot-ikot ngunit patuloy pa ring nailegan ni Haro ang lahat. Hindi makapaniwala si Hyundong Lee. Sa kanilang pananaw, pantay ang laban. Komento ng isang taga North Gangbok High, kasing lakas ni Suyen si Haro. Isa pang taga-masid ang napahanga, at kinilala si Suyen bilang Tank Top Kim, na kayang makipagsabayan kay Haro. Nagsimula ng magpalakpakan at mag-cheer ang mga estudyante para sa kani-kanilang panig. Habang naglalaban, tinanong ni Haro kung ano ang ibig sabihin ni Suyen sa mga sinabi nito. Nais malaman ni Suyen kung may pinag-aralan siyang martial arts, ngunit sinabi ni Haro na wala siyang formal na pagsasanay. Naisip ni Suyen na siya ay nagsanay ng mag-isa, at kung ganoon, tiyak na may mabigat na dahilan kung bakit naging ganoon siya kalakas. Naisip niyang marahil may malungkot na nakaraan si Haro. Muli, iginiit nitong hindi siya babae. Ipinahayag ni Suyen na marami na siyang sinubukang i-recruit ngunit sa lahat ng iyon, si Haro ang pinakakarapat dapat. Hindi raw ito dahil sa maganda siya kundi dahil sa tunay na potensyal. Iminungkahi niyang magpustahan sila, kung mananalo siya, sasama si Haro sa kanyang grupo. Pinilit siyang tanungin kung bakit ba siya ganoon kainit sa pag-anyaya. Sinabi ni Suyen na dahil may nakikita siyang kakaiba sa kanya. Habang sumusugod si Haro, ginamit ni Suyen ang weaving technique muli, at lumitaw sa quest window ang impormasyon ni Haro Siyang. Sinabi niyang ang nakikita niya sa kanya ay hindi lang galing, kundi isang pambihirang potensyal. Sumugod siyang muli gamit ang hook, at dito nagsimula ang side quest, Recruit Haro Siyang 01. Napansin niyang tila laging sinusubukan ni Haro na gulatin siya, kaya't inakala niyang tinatanggap na nito ang hamon. Lumitaw sa quest window ang pagsisimula ng side quest. Patuloy ang pagtanggi ni Haro, sinasabi na hindi siya sasama sa grupo. Gumamit si Suyen ng weaving technique at muling umatake. Binigyan niya ito ng dalawang opsyon, oo, at muling sinuntok. Nagtaka si Haro kung ano ang problema niya. Muling lumitaw sa quest window ang kanyang suntok, ngunit alam niyang hindi ito madali. Napakabilis ni Haro at nahirapan siyang tapusin ang laban. Habang umaatake si Haro at sinasabing hindi siya sasama, naisip ni Suyen ang isang plano. Ngunit pinagsabihan siya ni Haro na mag-focus at bigla siyang umatake. Sa hindi inaasahang pangyayari, nadapa si Suyen sa ibabaw ni Haro, na ikinagulat ng lahat ng nanunood. Tinanong ni Haro kung siya ba ang nanalo, ngunit sinabi ni Hyundong Lee na hindi pa.
Inabot ni Suyen si Haro at napansin niya ang bango nito, amoy fabric softener. Gamit ang maximum capacity card, binuhat niya si Haro sa ere. Laking gulat nito at natanong kung paano siya naging ganoon kalakas. Sa di inaasahan, bumitaw si Suyen sa kanyang bantay at sinampal si Haro pabagsak sa sahig. Nawala nito ng malay, at tahimik na sinabi ni Suyen na sumuko na siya, hindi siya makakatakas. Lumitaw sa quest window ang mensahe ng tagumpay, North Gangbok High Attack Complete. Ginantimpalaan siya ng platinum card at nagtapos ang quest. Nararamdaman ni Kim Suyen ang tagumpay matapos niyang makuha ang platinum card. Samantala, sa panaginip ni Haro, nakita niya ang sarili sa loob ng isang lumang gusali. Doon, buong tapang niyang sinabi na hindi pa tapos ang lahat, kaya pa niyang lumaban. Inusisa niya kung bakit siya nasa ika-39 lamang sa ranggo at hinamon ng mga ito na isama siya sa kanilang mga plano at labanan siya ng patas. Ngunit may isang mataas na ranggong estudyante mula sa North Gangbok High ang agad na sumabat. Isa siyang kicker na pangalawa sa ranggo, at mariing sinabihan si Haro na tumahimik. Para sa kanya, hindi mahalaga ang isang mahina gaya niya, at wala itong puwang sa kinabukasan ng kanilang grupo. Pinayuhan niya itong magpasalamat na lang at nasa ranggo pa siya ng 39. Ayon pa sa kanya, itatalaga si Haro sa pool hall malapit sa West Gangbok High, kung saan doon na lang siya magbantay. Para sa kanya, doon lang siya nararapat, sa ilalim. Ngunit kahit pa ganoon, sa tingin niya, kahit basura ay may pakinabang paminsan-minsan. Sa kasalukuyan, nagmulat ng mata si Haro habang nakahilig sa isang desk. Nalilito, nagtanong siya kung nasaan siya. Nasa harap niya si Hyundong Lee na agad siyang pinigilan sa pagbangon. Hindi pa tapos ang gamutan at ayon sa kanya, pinag-aaralan pa niya ang acupuncture para makatulong sa kanilang le. Humingi ng tawad si Haro, sinabing isang masamang panaginip ang gumising sa kanya. Nang lingunin niya ang paligid, napagtanto niyang nasa West Gangbok High sila. Ipinaliwanag ni Hyundong na nawalan siya ng malay at inilipat siya roon. Sa may bintana naman nakatayo si Suyen. Nilinaw niya agad na wala siyang masamang intensyon, hindi niya kayang gawin yun sa isang babae. Pinuri siya ni Haro at sinabing mabuti siyang tao, pero iginiit din niya na hindi siya babae. Ipinaalala ni Suyen na natalo siya sa laban, at ayon sa kasunduan, bahagi na siya ngayon ng kanyang crew. Tumanggi si Haro, ayaw niyang mapasali sa isang hanggal na pusta. Lumapit si Suyen at muling nagtanong kung ayaw ba talaga niyang sumali, habang sa likod ng isipan niya ay umaasang ma-activate ang Silver Tongue card na nakuha niya sa poolside resort. Lumabas sa quest window na na-activate nga ang card, at tumaas ang tsansa niyang makumbinsi si Haro. Tinangka niyang kausapin si Haro tungkol sa kanyang edad. 17 lamang pala ito. Ayon kay Suyen, bata pa ito, kaya dapat mas mataas ang pangarap. Tinanong niya kung kontento na ba ito sa simpleng pagbabantay sa isang maliit na pool hall. Hindi pa man siya tapos sa kanyang sinasabi, pumayag na si Haro. Pero may kondisyon nito, may utang na loob siya kay Haro at balang araw ay sisingilin niya ito. Lumabas sa quest window na matagumpay na siyang na-recruit ni Suyen, at dahil dito, nakuha niya ang isang silver card. Nayakap niya si Haro sa sobrang tuwa, pero agad siyang sinaway nito. Aniya, may problema. Nang tanungin ni Suyen kung ano yun, ipinaliwanag ni Haro na siguradong magagalit ang North Gangbok kapag nalaman nilang kinuha siya ng West Gangbok. Malaking gulo ito. Hindi pa siya handang harapin ang pinakamalakas sa North, kaya hindi muna siya makikipagtulungan hanggat hindi ito nasosolusyonan. Pinatong ni Suyen ang kamay sa balikat ni Haro at kalmadong sinabi na may plano na siya para roon. Makalipas ang ilang sandali, nasa pool hall na sila. May isang binatilyo na humanga kay Haro, at sinabi nitong hindi niya inakala na kaya nitong give-in ang West Gangbok ng mag-isa. May isa namang puting buhok na lalaking napansin na parang may kakaiba kay Haro nitong mga nakaraang araw. Ngunit ayon sa kaibigan niyang itim ang buhok, wala naman siyang napapansin na kakaiba. Hindi raw niya kailangan pang magsalita para doon. Tiyak daw na hindi lang ito imahinasyon. Sa kabilang banda, tiniyak ni Suyen kay Haro na hindi na niya kailangang mag-alala tungkol sa North Gangbok.
Nang tanungin ni Haro kung paano, sinabi nitong sikreto yun. Ang kailangan lang daw ni Haro ay lumaban bilang ibang tao. Pero nang makita ni Haro ang disguise, sinabi niyang hindi yun pagbabalat kayo kundi binibihisan lang siyang parang babae. Sinabi ni Suyen na hindi niya ito pipilitin. Pero binyantaan niyang ikakalat niya ang balitang pinagtaksilan nito ang North Gangbok, kaya pareho silang mapapahamak. Sa huli, tinanggap na ni Suyen si Haro bilang opisyal na miyembro ng kanyang grupo. Nang tanungin ni Haro kung saan ito pupunta, sagot ni Suyen, banyo. Habang nakaupo sa loob ng banyo, pinagmasdan ni Suyen ang kanyang mga card. Panahon na raw para kunin ang mga gantimpala niya, ang Platinum card mula sa pag-atake sa North Gangbok High at ang Silver card mula sa pagre-recruit kay Haro. Una niyang kinuha ang Silver card. Lumabas sa quest window ang impormasyon, Table Tennis Drive. Isa itong move sa table tennis, kasalukuyang nasa F-rank. Napailing siya, hindi raw niya kailanman kakailanganin ito. Balak na lang niya itong ipasira sa isang card master. Sumunod ang Platinum card. Nang kunin niya ito, lumabas ang card na Mirror Call. Nag-isip siya kung ito ba ay isang uri ng shield. Kasunod nito, lumitaw sa screen na may bagong level up quest. Napakunot-noo siya, hindi niya alam kung ano ang ibig sabihin nito. Samantala, sa South Gangbok High, nag-eehersisyo si Sik Kang. Narinig niyang umatake si Kim Suyen sa North Gangbok. Napangiti siya, malapit na raw ang wakas ng West Gangbok, kahit pa makaisa ang mga ito. Para sa kanya, hindi niya palalagpasin ang ganitong hamon. Biglang pumasok ang isang lalaking nakaasul, hingal na hingal, at nagbalita ng isang emergency. Nang tanungin ni Sik Kang kung ano ang nangyayaring kaguluhan, ipinaliwanag sa kanya ng isa sa mga tauhan na inaatake na ang mga kasamahan nila. Akala ni Sik Kang si Yahan ang sangkot, pero agad siyang sinabihan na hindi yun si Yahan kundi ang West Gangbok High. Laking gulat ni Sik Kang, akala niya ay North Gangbok ang pinuntirya ni Suyen. Bagaman yun nga ang inakala nilang plano, napag-alaman nilang walang pinsalang natamo ang North Gangbok at maayos pa rin si Haro na ika-39 sa ranggo. Sa ngayon, ang labanan ay nagaganap sa Gangbok Underpass. Binalaan siya ng tauhan na kung hindi sila agad kikilos, tuluyan ng maaga ng West Gangbok ang kanilang teritoryo. Samantala, sa Gangbok Underpass, naghaharap na ang mga miyembro ng West at South Gangbok High. Nagsalita si Kuza at nag-alok kay Haro na maaaring dumepende ito sa kanya kung sakaling mahilo. Ngunit mariin niyang sinabi na matagal na niyang ipinaalam na hindi siya babae. Sa sandaling yun, lumitaw sa quest window ang isang level up quest, tukuyin ang Business Operation 01 ng South Gangbok. Ang gantimpala ay 2 greater level up cards para sa strength, speed, at endurance, at isang greater random attack card. Sa kabilang banda, sinimulan na ni Kim Suyen ang kanyang pag-atake at idineklara na sapat na ang usapan. Lumitaw ang notification sa quest window na nagsimula na ang level up quest. Habang pinagmamasdan ang nangyayari, nagtanong si Yang Gibang kay Haro kung nananaginip ba siya at binanggit na tila isang bagong mundo na ang kanilang kinabibilangan. Napuna niya ang presensya ni Haro sa laban, at may kaibigan siyang nagtaka kung ito ba ay bahagi ng Women's March. Sumagot si Harang, sabay biro, at nagpanggap na matalino't mangmang sa parehong pagkakataon. Nilinaw ni Haro, sa pinakamatibay na paraan, na hindi siya babae. Biglang umatake ang lalaking nakaitim na shirt at sinigawang tumahimik si Haro dahil ang mga lalaki raw ang nag-uusap. Ngunit biglang tumalon si Haro, gamit ang ulo nito bilang apakan, at iniwasan ang atake. Namangha ang lalaki, tila lumilipad daw siya. Hinablat naman ng isang binatilyong nakaabong damit ang kanyang buhok. Natuwa ang isa sa mga kasamahan nila at sinabing nakuha raw niya yun mula sa kanyang ama, ugali raw nitong hilahin ang buhok ng ina. Nainis si Haro at sinabi na mukhang may problema ang pamilya nito. Napamura ang binata at nagtaka kung bakit parang sobrang dami nilang kalaban. Ipinaalala ni Haro na ideya niya ang laban na ito at pinagsabihang tumulong na lang. Habang patuloy ang sagupaan, naupo si Kim Suyen at nagsimulang magsulat ng mga obserbasyon. Napansin ni Haro yun at tinanong kung ano ang ginagawa niya. Iniisip niya na kahit mabilis si Haro, kulang ito sa lakas at tibay ng katawan.
Nakita niyang hindi ito sanay sa labanan at parang lansangang estilo lamang ang gamit nito. Naisip niyang ibigay kay Haro ang susunod niyang makukuhang attack card. Habang ginuguhit niya ang mukha nito, tinawag siya ni Haro at napag-isipan niyang kahit mababa ang stats nito, makakatulong pa rin ang card. Dumating si Kuza at umatake gamit ang kanyang kaliwang kamay at kanang kamay sabay tawag sa kanyang estilo bilang sistema. Komento ni Kuza, na dapat cool ang sistema pero bakit mukha raw itong katawa-tawa kapag si Yakuza ang gumagawa. Pagkatapos ay naghanda na rin siyang lumaban. Samantala, determinado si Kim Soo-yeon na tapusin ang quest at tukuyin ang lihim ng South Gangbok. Naisip niyang mahirap tukuyin kung ano talaga ang mga operasyon ng South Gangbok. Habang nag-iisip siya, may lumapit sa kanya at sinabihang bilisan ang kilos dahil ayaw nilang magalit si Sik. Dahil kung mahuli sila, tiyak na tapos na sila. Napatingin ang taong ito sa isang batang nakaupo sa harapan. Samantala, si Soo-yeon ay nagtataka kung ano ang ginagawa ng mga lalaking iyon. Sa kabilang banda, si Haro ay ang napaupo sa pagod. Halatang bagbog na siya at nagkomentong parang tapos na ang gulo sa lugar. Nagtanong siya kung nasaan na si Sehil at pinagsisihang sumama sa West Gangbok. Iniisip na baka mas mabuting sumali na lang siya sa South Gangbok. Hindi nagtagal, lumapit si Joel Bang, ang ika-18 sa ranggo ng South Gangbok High, at nagsabing siya ang tipo ng babae. Ngunit agad niyang tinanggihan ito, iniisip na mas malakas ito kaysa sa kanya, pero hindi niya ito tipo. Habang nagpapatuloy ang kaguluhan, si Kuza, na kilala rin bilang Yel Diablo ng West Gangbok High, ay naglalakad habang sumasayaw sa tabi ng mga walang malay na katawan. Naiinip siya at sinabing hindi niya inakalang nakakabagot pala ang makipaglaban. Dumating si Yang Gibang, ika-17 sa ranggo ng South Gangbok High, at agad niyang sinuntok si Kuza sa mukha dahilan ng pagkatilapo nito. Inalok niya si Kuza ng laban upang maaliw siya. Tinanggap ni Kuza ang hamon at sinabi na bagay sa kanya ang sitwasyong yun. Bagamat tinawag siyang pangit ni Yang Gibang, hindi siya naapektuhan, sa halip, naramdaman niya ang lakas ng kalaban at nagtanong sa sarili kung kaya ba niya itong talunin. Habang nangyayari ang lahat ng ito, si Kim Soo-yeon naman ay napansin ng isang bag na pilit na itinatago ng ilang miyembro ng South Gangbok. Kinuha niya ito at sinimulang halughugin, iniisip kung dito kaya nakatago ang sikreto ng negosyo ng South Gangbok. Ngunit hindi pa man siya tuluyang nakasilip, biglang lumitaw si Dong Yuwang, ang ika-10 sa ranggo ng South Gangbok High, at agad siyang sinunggaban mula sa likuran. Tinawag siyang mandurukot at sinabing krimen ang pagnanakaw. Nagulat si Soo-yeon sa biglaang pag-atake at hindi agad nakagamit ng kahit anong card. Ngunit sa kabila nito, agad siyang nagpagaling gamit ang Healing Bean. Habang kinakain ito, alam niyang makakabawi siya at muling lalaban. Nang makitang bumabangon siya, muling umatake si Dong Yuwang. Pinagplanuhan nito ang huling atake, at sa bigat ng katawan niya, pinatungan niya si Soo-yeon at sunod-sunod itong binugbog. Kahit ginamit na ni Soo-yeon ang maximum capacity, hindi pa rin siya nakaligtas sa bigat at lakas ng kalaban. Habang sinusuntok ni Dong Yuwang si Kim Soo-yeon, lumipat ang eksena sa South Gangbok High kung saan tinanong ni Sik Kang ang kalagayan ng laban sa underpass. Binanggit niya na sina Dong Yuwang at ang kambal ang dapat na nakikipaglaban doon. May isang estudyanteng nagtanong kung nag-aalala ba siya, ngunit sinagot ito ng isa pang kasama na magaling magtrabaho nang magkakasama ang tatlo. Agad namang itinanggi ng unang estudyante na nag-aalala siya para kina Dong Yuwang at ang kambal. Ang tanging ikinababahala raw niya ay ang ibang bagay. Napatingin si Sik Kang sa isang bag at nagtanong kung yun ba ang naglalaman ng kanilang operasyon sa negosyo, dahil kung mapunta ito sa maling kamay, malaking problema ang kakaharapin nila. Maya-maya, sinabi ng isang kasama na may natanggap silang mensahe mula sa mga tao sa underpass. Nang tanungin kung ano ang nangyari, sinabi nitong madali lamang nilang nalampasan ang kalaban. Napangisi si Joel Bang at sinabing napakabobo naman ng mga iyon kung inakala nilang may laban sila sa tatlo. Tinawanan ito ni Dong Yuwang at sinabing nakakatawa talaga na may mga mahihinang loob na gustong umatake sa South Gangbok. Binanggit niya ang bag at pinaalalahanan ng mga kasama na huwag galitin si Sik kung ayaw nilang malagay sa alanganin.
Inabot niya ang bag kay Junal Bang na sumang-ayon at sinabing hindi dapat mawala ang pangunahing pinagkakakitaan ng South Gangbok. Nagpasalamat si Junal sa presensya ng tatlo at nagpahayag ng kumpiyansa sa kanilang lakas. Habang pinagmamasdan nito ni Kim Soo-yeon, napagtanto niya kung ano ang laman ng bag at inisip niyang napakabobo naman ng mga ito. Tinanong niya kung bakit iniisip ng mga ito na tatlo lang silang haharap sa kanya, samantalang hindi nila alam ang totoong kalagayan. Nagtanong si Dong Yu-wang kung ano ang ibig niyang sabihin, at sagot ni Soo-yeon, mahina talaga sila at hindi sila aatake nang wala silang itinatagong lihim. Lumapit siya sa kanila at inusisa kung naniniwala ba sila sa milagro. Nagpaalala ang quest window na ginamit na niya ang mirror call card, isang normal card na nagpapagaling ng lahat ng miyembro ng grupo at nagpapataas ng ilang stats sa loob ng 1 minuto kapag ang lahat ay hindi na kayang lumaban. Unti-unting gumaling ang mga kasamahan niya habang sumigaw si Soo-yeon at ipinakita ang epekto ng card. Kinumpirma ng quest window na tumaas nga ang stats ng kanyang grupo. Nagulat si Dong Yu-wang at natanong kung ano ang ginawa nila, dahil akala niya ay tuluyan na nilang natalo ang mga ito. Dito niya naunawaan na ito pala ang tinutukoy ni Soo-yeon na milagro. Dahil dito, muling lumaban si Soo-yeon kasama ang kanyang grupo at pinagsisihan ng South Gangbok ang laban. Natalo sila ng husto at nawala rin ang bag. May isa pang estudyanteng dumating at nagtanong kung ano ang nangyari, akala raw nila'y kayang talunin si Kim Soo-yeon, ngunit ngayon pati ang bag ay nawala na rin. Napansin niyang parang ninakaw ng kalaban ang kanilang kabuhayan. Agad namang nag-utos si Sik Kang na tawagan si Yahan at sinabi niyang simula na ito ng tunay na gyera. Ang unang hakbang, pabagsakin si Kim Soo-yeon. Kumpirmado rin ng quest window na nakuha na ni Soo-yeon ang mga business operations ng South Gangbok High. Hanggang dito na lang muna mga bossing. Kung gusto mong subaybayan ang kwentong ito, mag-like, comment, at subscribe at i-hit mo na rin ang notification bell para ikaw ang unang makapanood pag may bago tayong upload. Kita-kits sa susunod mga boss!